Yes po, go ahead. Again, good afternoon everyone. Welcome po sa ating fifth episode ng Talk is C with Aim. Hello, hello po. Magandang hapon po sa lahat. Sa ating lahat na nandito sa Zoom and of course sa ating mga participants sa Facebook Live. So we are live on Facebook. So we are not with Sir Julius today. Hindi ko alam kung anong ganap ni Sir Julius. But meron tayong bagong kasamahan ngayon, si Miss Rafaela de los Reyes and of course si Miss Jane Mardy Mansor. So mag-hello po tayo sa ating mga participants. Good afternoon po everyone. Good afternoon po Ma'am Abby. Good afternoon po. How about you, Miss Jane? Good afternoon, everyone. Yan na naman po kami. Okay, so I hope this will be another successful episode ng ating programa na Talk is C with Aim. So balikan po muna natin yung nakaraang episode ng Talk is C with Ma'am Joanne Claire Buban all the way from Thailand. So ang last episode natin is about walang regrets sa una, kaya think before you act. So madami tayong natutunan kay Ma'am Joanne Claire when it comes in decision making and yung mga aral sa buhay. And today we are with this will be our third, I guess this is the third time that he will be our guest speaker. So once again, thank you so much MCGI Bible Readers sa walang sawang suporta sa programang ito. Thank you so much po. So pwede na siguro tayong magsimula. Okay. So let's start. Ang ating pong tema sa hapong ito is paano mo nasabi ang impact sa buhay at pananaw ng isang tao ayon sa kanyang mabuti at masamang paggawa. So let us all welcome the overall coordinator of MCGI Bible Readers Kamsur, Brother Marlon Igana. Magandang hapon po, Brother. And again, welcome po sa ating episode ng Talk is C with A. Hello po, Brother Marlon. Good afternoon po. Hello po, Ma'am Abby. Good afternoon po sa inyo po lahat, sa lahat ng ating mga host po. Okay na po ang audio ko po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes po, Brother Marlon. Malinaw na malinaw po. Kumusta po? Okay po naman po, Ma'am. Sa tulong at tawa po ng Diyos ay okay naman po. At salamat po sa Diyos at muling nabigyan tayo ng pagkakataon para maging kaisa dito po sa napakaganda po talakayan, lalo na tigit may kinalaman ba po doon po sa ating pong mga may share po natin, lalo na tigit bagay na pang spiritual na kailangan po ng tao, lalo na tigit sa panahon natin ngayon. Balik po sa inyo po, Yes. Mama Abby. Opo, Brother Marlon. Kami din po ay nagagalak dahil kami po ay muli na napaunlakan po ninyo sa aming sa aming episode for today. So, let's start. Pwede na siguro tayong magsimula. Sana madaming 'di ba, madaming makinig at manood sa atin sa Facebook Live. So, welcome po sa ating lahat. So, pwede na siguro tayong magsimula. Miss Jane, ano po yung unang katanungan? So, good afternoon po, Bro Marlon. Ito po ang unang katanungan. So, ano po ba ang maituturing na mabuti at masamang gawa? Ano po ba ang maituturing na mabuti at masamang gawa? Ang pagkukunan po natin siyempre lagi na pagka ganitong mga katanungan, walang ibang banal na kasulatan. At tatandaan po natin, noon naman kasi, Mama Abby, nung di pa naman pumapasok ang kasalanan ay ano po, ang lahat ng bagay ay mabuti at yung lahat ng bagay ay matuwid sa harapan ng Diyos. Genesis 1:31 po, basahin po natin. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito napakabuti
at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Sa creation, makikita po natin lahat ng ginawa ng Diyos, napakabuti. Ibusan mo na lang. Kaya wala naman po pumapasok pa na masama noon. Ngayon, makikita po ninyo kung bakit mayroon na mabuti at masama kasi pumasok na po yung kasalanan. Kaya doon nga sa tanong, ano nga po yung tanong po? Ano po ba ang may tuturing na mabuti at masamang gawa? Yun. Ano po ba yung maituturing natin na mabuti? At ano naman po yung may tuturing natin na masamang gawa? Yan, makikita po natin doon sa isang talata po ng Roma, ang kapitulo po ay 7, talata po ay 12. Basahin po natin. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Yan. Ano po ba yung mabuti sa harapan po ng Diyos? Walang iba yung kanyang kautusan. At yung utos, yun ang mabuti sa harapan po niya. Ngayon, ano naman po ba ang may tuturing na masama? Naturalmente, yung hindi pagsunod sa utos. I-reverse mo lang naman po yun. Doon po sa katanungan natin. Kung ano yung mabuti, yun po yung kautusan. Alin naman natin ang maituturing na masama, yung paglabag doon sa kautusan. Pero tatandaan po natin, paano po natin mabibigyan ng halimbawa o mabibigyan po natin ng kaukulan na halimbawa. Yan, magbabasa po tayo sa isang talata po ng Henesis, ang kapitulo po ay 4, talata po ay 3 hanggang 5. Yan, siguro po, ang magbabasa po nito ay sino po, Ma'am Abby? Ako na lang po, brother. Yan, mas maganda si Ma'am Abby po talaga para ayan po Sige natin, po. Ma'am Abby. Po. Genesis 4:3 at nangyari nang lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. 6. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nanginit at bakit namanglaw ang iyong mukha? 7. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan, at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang papanginoonin niya. Yan. Ma'am Abby, nakita po ninyo ang talata na binasa po natin. Diyan, nagbibigay na po kagad ng mga karakter na pinakikilala ng banal na kasulatan noong pag-a-identify niya kung sino yung gumawa ng mabuti at kung sino yung gumawa ng masama. Yan. Ang isa na po dyan na halimbawa na may tuturing po natin, walang iba yung mga anak ni Adan at saka ni Eva. Si Cain at saka si Abel. Kung yun po ay tatasla muna natin uli ang talata. Pareha sila, Ma'am Abby, naghandog ng pareha sila naghandog ng ukol sa Diyos ng handog. Napansin po ninyo doon sa talata pong 3, panoorin nga natin uli. Ang sabi doon sa 3, at nangyari nang lumalakad ang panahon at nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. Tapos, sa 4, at nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan
at ng mga taba niyaon at nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Yung handog ni Abel, bunga ng kanyang kawan ng mga inaalagaan. Tapos naman, ito naman si Cain naman, datapat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog at nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang muka. Bunga ng kanyang pananim, yung kanyang mga inihandog. Ma'am Abby, okay lang po na matagal po tayo dito sa discussion po natin dito. Alam niyo po, ito po ay kwento po yan, pero mayroon po may tuturo sa atin na napakaganda doon po sa, lalo na tigit doon sa nagtatanong po sa atin kung paano ma-identify natin, kung ito po ay mabuti, alin po bang mabuti, at ano naman po ba yung masama. Kasi diyan kagad nagpapakilala na doon sa dalawang magkapatid. Ang magkapatid po dyan si Cain at saka si Abel. Ngayon, pareha silang naghandog. Mamabi, ano ang nature po o trabaho ni Cain? Talatang binasa natin. Oh my God, nakalimutan ko. Diba sabi sa talata, at si Abel at si Cain ay kumuha ng kanyang, galing sa kanyang mga pananim, Mga pananim, bunga opo. ng pananim, Farmer. at ngayon ang kanyang, at nangyari nang lumaka ng panahon, nagdala si Cain ng isang handog, bunga ng lupa. Ibig sabihin, ano makikita kagad natin kay Cain, Ma'am Abby? Farmer po ba siya, Brother Marlon? Asya, dahil bunga ng kanyang lupa ang kanyang mga nihandog. Di man nakadetali po dyan na magsasaka si Cain, pero ibig sabihin, yung kanyang inani sa bunga ng kanyang lupa, yun ang kanyang inihandog sa harapan po ng Diyos. Ngayon, makikita naman ninyo sa isang senaryo sa 4, ano naman ang kanyang trabaho ni Abel? Mamabi. Okay, ang kanyang handog ay kawan at ng mga taba ng mga yaon. Ilalabas po si Abel po, Mamabi, ay nagpapastol. Opo, nagpapastol. So, itong dalawa na ito na anak ni Adan at saka ni Eva, magkaibang kanilang trabaho. Nagpa-farm si Cain at tapos naman si Abel naman ay nagpapastol. Ngayon, mapapansin po ninyo, sa talatang 5, hindi minarapat ng Diyos yung handog ni Cain. Hindi minarapat. Pero ang nilingap na handog, yung kay Abel. Ngayon, matanong ko po kayo, Ma'am Abby. Para halimbawa, ang tanim ni Cain ay mais. Mais na lang halimbawa. Pinaghirapan ba? Yes po, Bago Brother Marlon. ng mais, pinaghirapan po ba, Ma'am Abby? Yes po. Bago kasi magtanim ka ng mais, kung ang tataniman mo ay 1 hektarya, yun po ay hahawanan mo muna, araruhin mo muna, alisin mo yung mga dumi doon, yung mga ano tawag po niyan, yung mga damo, lilinisin. Pagkatapos ng lilinisin, ang mangyayari ho nun, bubuhagagin mo po yun. At hindi lamang magkuka ka, maglalang ka ng time doon, kundi pati hirap at pagod at pagbuwa. Di po halimbawa, di pa naman uso ang landmaster noon. Di ang gagawin yun, mano-mano yun kay Cain. Diba? Para makapagpatubo ka ng isang mais, halimbawa lang mais, para makapagpatubo ka ng isang mais, ay nangangailangan ng pagod, nangangailangan ng hirap. Kasi pagkatanim mo naman noon, hindi naman basta kagad ay mamumunga yun. Siyempre naman, alagaan mo pa. At pagka halimbawa, yung mais po niyan ay halos po ay kasing baywang mo na, maghahawan ka. Dahil baka yun ay dadamo, yung mas mataas na yung damo pagka natapos na nakuhan po yung tanim mong mais, hindi makapagbubunga ng maayos yun. Tama po ba, Ma'am Abby? Yes po.
lalo na tigit, nasa agriculture po kayo po dyan. Ngalan po yan, ang alam ko po. Kaya, para maganda po siya, ahawanan mo. Tapos po niyan, ang mayayari, pagka tumubo na at sumupling na po yung bulaklak, susunod na po dyan yung pumbunga. Hindi naman po basta ganun kagad po yun. Sana wag makatapat po na taghangin. O kaya naman ay bagyuin kasi pagka nagbubunga na, ang mangyari, napagtapat pa ng mayroong bagyo, dadapa po yan. Hindi na makapag-ani ka ng maayos, mamabi. Nakuha po ninyo? Apa. Sa pagtatanim, maraming sakripisyo. Lagay na natin si Ma'am Abby. Siya na si Cain. Halimbawa, kayo na po yun, Ma'am. Si Cain na nagsakripisyo, grabe ang pagod, namunga po ngayon yung mais mo. Yung mga unang bunga, ang nangyari po, Ma'am, dadalin mo na sa Diyos. Ihahandog mo. Nung ihahandog mo na sa Diyos, Ma'am Abby, yung handog mo na pinagpagudan mo, ang nangyari ay hindi minarapat ng Diyos. Ano ang mararamdaman mo? Siyempre po malulungkot. Malulungkot. Yung damdamin ba ni Cain at saka damdamin mo na nararamdaman mo na pinare-realize ko na po yung istorya? Wala man po sa letra yun, di po ba? Pero ganun ang laman ng talata eh. Di ba ganun ang laman ng talata? Nandun yung sa talata. Ang nangyari, hindi minarapat ng Diyos yung handog ni Cain. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. Nagali. Si Ma'am Abby kaya magagalit din na hindi minarapat yung kanyang handog. Siyempre, pinagsikapan mo yun, di ba? At yun po bang pagtatanim mo, Ma'am Abby, mabuti ba yun? Opo, mabuti po. Malasakit mo po ba, Ma'am? Mabuti ba yun? Yes po. Oh. Di ba ganon din ang pagmamalasakit at pagtsatsaga ni Cain? Mabuti naman yun, di ba? Pero ang makikita mo, iba ang paningin ng Diyos kaysa paningin ng tao. Hindi minarapat yung handog ni Cain. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang mukha. Pagdating sa 6, o sabi, at sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Sinabi na ngayon, halimbawa si Cain na ngayon si Ma'am Abby. Dahil nag-init na si Ma'am Abby, namanglaw yung mukha, bakit kaya Abby ikaw ay nag-init? At bakit kaya namanglaw ang mukha mo, Ma'am Abby? Sabi ngayon ng Diyos. Ano sunod sa 7? Basahin mo, Ma'am Abby. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung Kita hindi ka mo. gumawa, Kita niyo, Ma'am Abby. Napansin mo? Kung ikaw ka, Ma'am Abby, o kaya gumawa ng mabuti, hindi ba gawi ka mamarapatin ang iyong handog? At kung hindi ka gumawa ng mabuti ay nahandusay ang kasalanan sa pintuan at siya'y pahinod ang kanyang nasa at ikaw ay papanginoonin niya, abay mababaliktad ang mangyayari dahil ang ang una kay Abel ay si Cain. Pero ang magpapainuhod niya yon, itong panganay si Cain. Dahil ang lalabas, papanginoonin na siya ni Abel. Naintindihan niyo po? Dahil yung kanyang handog hindi minarapat. Nakukuha mo po ang punto, Ma'am Abby? Nakukuha po ninyo ang punto, Ma'am Abby? yes po. Papayag ka ba? Kung halimbawa ikaw si Cain, yung hirap mo na ginawa sa pagpapatubo, sa pag-aalaga mo ng mais, halimbawa mais yun, at grabe ang pawis mo, grabe ang effort mo, namunga naman, naghandog ka, mabuti naman ang paghahandog mo,
dahil bunga ng pananim mo. Ang tanong nga sa iyo, Ma'am Abby, ang kung hindi ka bagawi ka gumawa ng mabuti, hindi bagawi ka mamarapatin ang iyong handog. Ibig sabihin, ang ginawa ni Ma'am Abby, hindi mabuti sa Diyos. At nilingap ng Diyos ang handog ni Abel. Bakit? Sapagkat si Abel gumawa ng mabuti. Lumabas, may naglalarawan dito sa dalawang magkapatid, may gumawa ng masama sa harapan ng Diyos at may gumawa ng mabuti. Ang gumawa ng mabuti na naghandog, kaya nilingap ng Diyos, si Abel. At pagkatapos, ang gumawa ng masama, si Cain. Dahil siya naman ay naghandog pero hindi minarapat yung kanyang handog. Ang tanong ko sa inyo, Ma'am Abby, ano ang ginawa ni Cain na hindi mabuti sa harapan ng Diyos? Yan. Yan ang tanong, di po ba, Ma'am? Sabi ng Diyos, kung gumawa ka wika ng mabuti Cain, hindi ba gawi ka mamarapatin ng iyong gawa? Meaning, hindi mabuti sa Diyos yung ginawa ni Cain. Eh ang tanong ko sa inyo, masama ba yung ikaw ay nagtanim? Masama ba yung inalagaan yung tanim mo? Masama ba na nagbunga yung tinanim mo at pagkatapos yung dadaliman doon? Masama po ba yun? Hindi po. O bakit naman hindi mabuti ang ginawa ni Cain? Hindi po nasabi sa talata, pero baka yung intention niya ng paghandog ang may mali. Or baka hindi kanya yung lupa. Bra, itong Cain na ito yung nagtatanim ng hindi kanyang lupa. Mamabi, kanila ang lupa na yun kasi sila pa lang naman ang buhay sa mundo na yun. Si Ada, si Eva. Kaya kanila pang lupa na yun dahil utos ng Diyos yun, kalatan ang lupa, sabi wika sa Genesis 1:26. Sabi, kalatan ninyo ang lupa at kayo magpakarami. Ibig sabihin, sa kanila po yung lupa na yun na tinaniman ni. Tatawa, tatawa ko sa, Tawang-tawa si hindi Brother Marlon. Wala po akong ibang maisip na rason. Ano bang ginawa ni Cain? talaga si Cain ay mang-angkin ng lupa, bakit kasi nagtanim siya ng hindi kanya. Sa kanya lupa po yon. Ngayon, ano pa po ba? Sa iba po kaya na ano si Ma'am Jane, ano po kaya ang sagot po nila diyan? Sige, kasi Mag-recite daw nagtanong kayo. Ikaw, Miss ala, J, ano sa tingin mo yung ginawa ni Cain? ang ganda kasi ng tanong Ma'am Abby, kaya ala ka, tayo dito ay ano, yun po bang tatagal tayo dito sa isang tanong pa lang? Napakaganda. Si tingin niyo po kaya? Tingin ko Bakit? po, Brother Marlon, siguro parang may nagawa po si Cain na hindi maganda habang ginagawa niya po yung process ng pagtatanim. Or sangayon din po ako dun sa sinabi ni Ma'am Abe na baka Yung intention niya. yung intention niya po is parang masama. Ganyan. Parang gusto niya may parang pag binigyan siya, parang pag inalayan Nagkapalit. po, yan. Yun. Ang sabi kasi ng banal na kasulatan, sa kawikaan po yun, ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Hanapin nila. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Bakit? Kasi kung babasahin po natin, may binabanggit po sa 15:8 po ng kawikaan ng hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Ibig sabihin, sa harapan ng Diyos, itong si Cain, may ginagawa na siyang hindi tama. Kung bago pa mapapantian, magbasa tayo dito sa isang talata ng
Yan. Ako na po ang magbasa sa mm, hindi po yan na nakalagay sa thread. Yan. Sabi po sa talata, sa 11, sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula ng mga gibigan tayo sa isa't isa. Pagdating sa talata po 12, hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang mga kapatid ay matuwid. Dapat sa harapan po ng Diyos yun, kahit naghirap ka pa, kahit ikaw po ay naggugol po ng effort po dun sa pagtatanim mo, kahit yun po bang nagpakahirap ka para mayroon ka po magandang bunga, pero kahit nagtanim ka at mabuti naman ang ginagawa mo na nagtanim ka, pero dadalhin mo na yung handog mo sa harapan ng Diyos, kaya hindi naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos dahil bago ka pa man maghandog, bukod sa nagtanim ka, mayroon ka ng ginagawang hindi tama. Dahil ang sabi ng Biblia, hindi gaya ni Cain na siya isa masama sapagkat ang kanyang gawa ay masasama. Ibig sabihin, sa harapan po pala ng Diyos may ginagawa. Naintindihan na po ba natin? Ibig sabihin, iba talaga ang mabuti sa harapan ng Diyos at iba naman po ang masama sa harapan ng Diyos. Dahil maaari, yung ginagawa ni Cain, mabuti para sa atin dahil nag-effort naman po siya. Pero ang mabuti sa harapan ng Diyos, alam niyo po ba? Ibabalik ko uli yung talata ng 7:12 po ng Roma. Pakinggan niyo po uli. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Alin po ba, Ma'am Abby, yung mabuti sa harapan ng Diyos? Yung mga kautusan niyang banal, matuwid at mabuti. Ang utos po pala ng Diyos, yun po pala yung mabuti. Ang tanong ko, Ma'am Abby, ano ba yung utos ng Diyos sa paghandog na mabuti na hindi ginawa ni Cain kaya nagalit ang Diyos? Magbabasa tayo sa Levitico, talata po ay 1, kapitulo 1, talata po ay 2 hanggang 3. Basahin po natin. Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pag ang sino man sa inyo maghahandog ng alay sa Panginoon, ang yadog ninyong alay ay galing sa mga hayop, sa mga bakahan at sa kawan. Pagka po ba maghahandog po ng ihandog sa Diyos yung tao sa panahon po noon, Ma'am Abby, ano ang utos ng Diyos? Saan galing ang ihahandog? Dapat ay galing sa mga hayop, mga bakahan at sa kawan. Saan galing yung handog ni Cain? Bunga ng kanyang kalupaan sa lupa. Kaya hindi dapat ng Diyos yung handog ni Cain. Cain. Alam niyo po ba kung bakit? Hindi
hindi minarapat ng Diyos yung handog ni Cain kasi may pride si Cain. Dahil ang nangyari, kung siya ang panganay at sumunod sa kanya si Abel, ano kaya kung Abel, ang sabi ng Diyos, pagka maghandog, bunga ng mga hayop. Kaya lang ako farmer. Pwede bang palitan ko na lang yung isa mong kambing o isa mong tupa nitong mais ko dahil mag-aalay ako sa Diyos ng hayop parang paghandog. Hindi minarapat ng Diyos yung handog ni Cain kasi ang ginawa niya, ang utos ng Diyos pagka maghandog, bunga galing sa kawan, galing sa mga hayop, ito naman si Cain, matigas ang ulo. Ang kanyang inihandog bunga ng kanyang pananim. Kaya hindi minarapat ng Diyos yung kanyang handog. Kaya doon pa lang sa paghahandog at hindi pa man naghahandog, may ginagawa ng masama si Cain. Ngayon, dito sa talatang mga binasa natin, paano natin ma-identify yung tao na gumagawa ng mabuti kung siya ay sumusunod sa utos ng Diyos? Ngayon, paano natin ma-identify yung tao kung siya naman ay gumagawa ng masama? Kung siya ay lumalabas sa utos ng Diyos. Pag lumalabas sa utos ng Diyos, may tuturing sa mga gaya ni Cain na hindi masunurin po sa harapan po na. Pag doon sa unang tanong, baka may palapisun po doon, pwede na lang po siguro magtanong, Ma'am Abby. Sige po, Okay. salamat po sa Diyos po. Thank you so much po, Brother Marlon, sa inyong napaka malinaw na eksplanasyon para sa unang katanungan. Naway nasagot po ang ating katanungan kung sino man ang nagpadala. Okay, thank you so much po, Brother Marlon. Okay, next. Siguro next question na tayo. Ma'am Elay. Yes po, ma'am. Good afternoon po again, Brother Marlon. So, ito po yung next question galing po sa anonymous sender. Sabi niya po, ano po ba ang unang hakbang para sanayin ang sarili na piliin ang mabuti sa mga sitwasyong mas madaling mandaya o manlamang? Hello po, narinig po ako. Ano Yes ang po. unang para sanayin ang sarili na piliin ang mabuti sa mga sitwasyong mas madaling mandaya o manlamang? Ang dapat na maging hakbang na sanayin ang sarili, tatandaan po natin, ang dapat kasing pagsanayan natin, walang iba yung mabuti. Magbabasa po tayo ng isang talata, 4:8 po na unang Timoteo. Basahin po natin, Ma'am Abby. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting kinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Yan. Sabi po sa talata, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Alam niyo po ba, Ma'am Abby, na pagka ang isang tao po ay lagi siyang nag-exercise, pakinabang po yan ng isang tao, lalo na tigid dun sa kanyang katawan. Bakit lalo na tigid? Ang laki ng tiyan at pagkatapos puro na cholesterol ang kanyang mataas ang cholesterol niya at baka magkasakit sa puso. Makikita po ninyo ang tao lagi siya nagja-jogging po siya. Bakit siya nagsasanay po ng pag-ehersisyo po ng kanyang katawan para yung mga taba niya ay maalis. Anong ibig sabihin? Pakinabang po ba yung pong pagja-jogging kung napagsasanayan mo po yun, Mama Abby? Yes po. Pakinabang yun. Sino ang magbibenepisyo nun? Yung sarili mo para ikaw ay huwag ma-high blood o kaya naman ikaw ay huwag magkasakit sa puso. Diba? Yan. Lahat ng ginagawa ng pagsasanay ng tao para ikaw ay para ikaw ay makapagtagumpay, syempre, nangangahulugan lagi po yan ng practice. Sabi nga, practice makes perfect. O bakit? Kung halimbawa naman ay
ikaw naman ay manlalaro ng track and field, di sikapin mo na dapat ay pagsanayan mo na tumakbo ka ng mas mabilis doon sa makakalaban mo para ikaw ay manalo. At kung halimbawa naman, lalaban ka naman po doon sa laro naman po, kung ano man ang laro, kung chess man yan, siyempre kung chess naman ang paglalaroan mo, doon ka naman magsasanay. Tama po ba, Mamabi? Kung ano ang expertise mo ng laro, yun ang dapat pagsanayan mo para ikaw ay maging magtagumpay ka dun sa papasukin mo. Which is, Mamabi, yan palang nakalagay na yan, ng pagsasanay na yan po ay nasa banal na kasulatan. Pero, mapapansin po ninyo dun sa talata, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting paginabang. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Meaning, kung nagsasanay tayo sa ating sarili, sa ating katawan ay may pakinabang, lalong pagsanayan natin yung kabanalan. Pagsanayan po natin yung kabutihan. At pagka nagsanay po tayo ng kabutihan, yun ang siyang ipinapractice po natin. Ang pangako ng Diyos noon, yung buhay na walang hanggan. Kaya, doon po sa nagtatanong, kung ibabalik po natin doon sa nagtatanong, titingnan po nga natin uli yung tanong, anong unang hakbang para sanayin ang sarili na pili ng mabuti sa mga sitwasyong mas madaling mandaya o manlamang? Sabi po sa talata binasa natin, dapat ang pagsanayan natin yung mabuti. At pagka nasanay ka ng mabuti, tatandaan po natin, hindi ka manlalamang kasi ang pinagsanayan mo, ang pinagpraktisan mo, yung mabuti. Kung sa laban ng track and field, hindi ka hindi ka pwedeng mangdaya kung sanay ka doon sa pinagpraktisan mo. Pero kung halimbawa, ang pinagsanayan mo, Ma'am Abby, yung kung paano ka manlamang, kung paano ka mag-take advantage sa mga tao, kung paano, masama yun. Masamang pagsasanay yun. Dapat, ang pinagsasanayan yung mabuti, hindi ang pinagsasanayan po. Yun pong masama. Di ko lang po magits po ang tanong kung paano ang ibig sabihin. Pero kung ang kukunin niyo po sa akin sa tanong po na yan, sa sitwasyon mas madaling mandaya. Siyempre, para ka mas mamabi, para ka mas madali kang mandaya at malamang sa tao, pagsanayan mo yung pong masama. Mamabi. Tama ba? Kung anong pinapractice mo, doon ka magpa-prosper. Tama ba? Subukan mo ang pinagsanayan mo kung paano ka magnakaw. Pagsanayan mo kung paano ka gumawa ng masama. Pagsanayan mo kung paano ka manlamang sa tao. Alam niyo po, lahat ng kaparaanan ng kasamaan, maiisip mo para ma-achieve mo lang yung kasamaan gusto mo. Pero, pagka ang sitwasyon na gusto mo, ang pagsanayan mo ay mabuti, lahat ng paraan para gumawa ka ng mabuti, gagawin mo sa kapwa-tao. At pagka nasanay ka ng paggawa ng mabuti, gaya ng halimbawa ni St. Paul kay Timothy, kung papaanong sa pagsasanay ng katawan mayroong kaunting pakinabang, so much more na pagka nasanay ka ng kabanalan, paggawa ng kabutihan, paggawa ng katwiran, may pangako ka sa buhay na walang hanggan. Yun po ang may sasagot ko po doon sa nagtanong po, Ma'am Abby. Salamat po sa Diyos po. Baka may follow-up question po siya, pwede naman po mag-follow-up question po. Okay, thank you so much, Brother Marlon. Naalala ko tuloy yung kasi nung college ako nag-aaral kami, may subject kaming development psychology sa developmental theory. Napa-search ako bigla ni Lawrence Kohlberg. Kasi yung question natin ngayon is paano paano natin maiiwasan makagawa ng masama. Well, tao kasi tayo hindi talaga tayo perpekto. Makagagawa talaga tayo ng kasalanan kahit ikaw ay likas na mabuti. Talagang may mga pagkakataon na susubukin kang gumawa ng masama kahit ah kahit most of the time labag sa ating kalooban, pero para sa akin it has something to do with your childhood, how you were raised by your parents, and depende siguro sa environment, but it doesn't mean that will this fully decide on who you become.
So tama yung sabi ni Brother Marlon, talagang you should make it a habit to choose what is right over over dun sa masasamang gawa. So yun, hindi kailangang maging perpekto, pero kailangan nating pagsanayin. I mean, sanayin ang sarili na gumawa ng mabuti. So napakaganda ng pangalawang katanungan. Thank you po sa nag-send ng mga tanong ngayong araw. So anong masasabi mo doon, Miss Jane? Good afternoon po. So, konti lang po yung masasabi ko. Kasi halos dalawa lang po yung katanungan kanina. Pero ang natutunan ko po kanina is yung paano mo masasabi na mabuti or masama yung ginagawa mo. So, nakadepende po kasi kung kapag mabuti, sabi po ni Brother Marlon, is dapat kapag sumusunod ka sa utos, yun yung mabuti. Pero kapag masama naman, is kabaliktaran po nun. Hindi ka sumusunod sa utos. So, yun po. And then, yun sa next naman po is kapag sinabi pong about po sa kailangan nating magsanay at piliin ang lagi yung mabuti. So, agree po ako dun sinabi mo, Ma'am Abby, na hindi po lagi talaga na mabuti yung nagagawa kasi hindi naman talaga po tayo perfect. So, pero everyday po is yung mga pagkakamali mo po is hindi mo na dapat po need ulitin pa. So, kapag nagawa mo na po, so dun ka po matututo dun sa pagkamali mo. And then, kung gusto mo pong itama, nasa sayo din po yun. Kung gagawin mo po yung mabuti or masama po. So, yun lang po. Okay, thank you so much. I guess we can still accommodate one more question kasi may oras pa naman. Okay lang po ba, Brother Marlon? Yes po, ma'am. Okay lang po. Okay, sige. Pakibasa po, Miss Jane, yung ating last, huling katanungan ngayong araw. Right po. So, ito po ang huling katanungan po galing sa anonymous sender. So, bakit po may mga taong gumagawa ng masama pero parang masaya at successful pa rin sila? Nasaan ang impact sa kanila or so sinasabi na po natin na karma po, di ba? So, yan po. Yan, napakaganda po nung tanong po na yan. Bakit may mga taong gumagawa ng masama pero parang masaya at successful pa rin sila? Makikita po kasi ninyo, alam nyo, sa realidad ng buhay natin at nakikita natin, lalo na tigit sa mga balita na mga nangyayari. Kung siya pa gumagawa ng masama, siya po ang parang makikita natin successful at saka siya pa mga mayayaman. Saka naman yung parang gumagawa ng mabuti, parang tuloy ang hirap o kung paano. Ito nga, makikita po ninyo. Nakakayaman po sabihin yung flood control. Kita mo mga tao po na yan. Nagpapakasasa at mga mayayaman, ilang mga sasakyan ang mga mayroon sa kanila. Noong mga tao nagpapakasasa ng kayamanan, ng yaman ng gobyerno, na dapat sana ay ipagmalasakit sa taong bayan, kundi ang nangyayari pa ay nakakamkamlam ng isang tao na sakim sa kayamanan. Pero tatandaan po natin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay yan. Mari kasi tayo mag-isip, lalo na tigit sa nagtatanong po na yan. Saka bakit naman gumagawa ng masama? Sila pa parang sa tingin natin, parang sila pa ang successful. Ito, magbabasa tayo ng isang talata. Si Mama Abby ang magbabasa po. 11 po ng Ecclesiastes. Basahin po natin. Okay. Ecclesiastes 8:11, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Mapansin niyo po, Ma'am Abby, sa sinabi po ni Solomon sa talatang binasa natin, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi sinasagawa agad. Bakit? Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangaglalagak sa paggawa ng kasamaan.
makikita po ninyo, ma'am, halimbawa si Ma'am Jane. Si Ma'am Jane. Halimbawa si Ma'am Jane ay, ano yan, nagnakaw. Nung nagnakaw si Ma'am Jane ng pato, yung hatol, ibinigay kaagad ng Diyos yung hatol, Ma'am Jane, tapos yung ninakaw mong pato, ang hatol kaagad sa iyo ay yung pato na dikit sa kamay mo. Ano kaya mangyayari kay Ma'am Jane? Di po ba ang mangyayari pagka nagdadaan sa pasakaw at nakasakay sa motor, lagi may nakadikit na pato sa kanya dahil ibinigay na ng Diyos yung hatol sa kanya. Dahil nagnakaw ka ng pato, yan, madikit. Eh yung nagnakaw ng TV, nadikit din yung TV. Oy, mapagkikita ngayon ng mga tao, oy, magnanakaw ito, nagnakaw ng TV, kita mo nakadikit sa kanya yung TV. Bakit? Kasi binigay kaagad yung hatol ng Diyos sa kanya dahil doon sa gumawa ng masama, agad na binigay ng Diyos yung kanyang hatol. At yung hatol niya, pag nagnakaw siya, halimbawa ay nadikit sa kanya, ang mangyayari, Ma'am Jane, tatanungin po kita, pagka yung gumawa ka ng kasalanan at ibinigay kaagad yung hatol sa iyo, ang mangyayari, ano ang kalalabasan sa tao ng kanyang pagsunod? Nung pagsunod sa Diyos, ano kalalabasan ng tao sa pagsunod sa Diyos? Kaya sa susunod, Ma'am Jane, sa Diyos, dahil ayaw niya mapahiya. Di ba ganon? Kasi pagka nagnakaw ako, nadikit itong pato. Ipagtatawanan ako ng maraming tao. Ayaw kong pagtawanan. Kaya siya nasunod dahil ayaw niya mapahiya. Kung ibinibigay ka agad ng hatol, kung halimbawa si Ma'am Jean ang ninakaw po ay TV, nadikit yung TV, ay pagka naglalakad ka kaya dyan sa pasakaw at lalo na tamamalingki kay nakadikit sa ako yung nakadikit lagi sa iyo TV, di pa pagtatawanan ka ng tao at nakakaya, Ma'am Jane, tama ba? Opo. Siyempre gagawa ka ng mabuti. At saka nakikita mo kaagad na ikaw, identify ka sa si Ma'am Jane, si Ma'am Jane, nagnakaw ng TV, bakit? Yung hatol ng Diyos sa kanya, binigay na kaagad, nadikit ang TV. Di ba ganon? Nakakaya, ano? At mag-iisip pa tayo, alam mo kung mag-iisip pa tayo, malikot ang isip natin. Paano ngayon yung mag-asawa pagka si lalaki ng alunya? Alam mo, Jane, naiintindihan niyo po ako. Nangalo niya yung asawa ni Ma'am Alima, nangalo niya yung asawa ni Ma'am Jane. At pagkatapos yung kinalo niya na nadikit din. Paano na ngayon doon at mapunta baga sa palengke na something nakakahiya. Tama ba? Ngayon. Kaya ngayon ang tao susunod lang, Ma'am Jane, kaya ngayon lang susunod ng tao dahil napipilitan lang siya na sumunod sa Diyos dahil ayaw niya mapahiya. Kung yung hatol na gumagawa ng masama, ibinibigay kaagad ng Diyos yung hatol niya, ang lalabas, hindi just ang God, hindi hustisya ang lalabas, hindi sisisihin ngayon ng tao ang Diyos. Bakit? Kaya lang naman wika ako sumusunod sa iyo, Panginoon, kasi ang mangyayari, napipilitan lang ako dahil ayaw ko mapahiya eh. Diba ganon? Kaya lang naman si Ma'am Jean ay susunod sa Diyos eh. Kaya ako susunod sa iyo, Panginoon Diyos, kasi pag gumawa ako ng masama, abay, ibinigay mo na kagad ang hatol, nakakahiya. Di ba ganon? Lumalabas, ang pagsunod mo, hindi dahil sa kusa, kundi nagsusunod ka sa kalooban ng Diyos dahil napipilitan ka lang dahil ayaw mo mapahiya. Kung yung hatol na gumagawa ng masama, ibinibigay kagad ng Diyos. Naintindihan niyo po ako? Halimbawa, itong flood control, yung mga nagkurap ng pera, ang nangyari, yung kanyang pera, mga kinurap, ay nadikit lahat sa katawan niya, Ma'am Abby, at saka Ma'am Jane. Di ba kayaya kagad? At saka wala nang pagliliti sa Senado at saka sa Kongreso. Alam mo na kagad dahil na yung hatol na ibigay na kagad. Kaya kung kayahiya ang nangyayari sa kanya, kaya sa gumagawa ng mabuti dahil hindi dahil pusa siya ay
na-oblige na gumawa ng mabuti, kundi parang napipilitan lang siya na gumawa ng mabuti dahil ayaw niyang mapahiya sa tao. So, nasaan ang free will ngayon doon? Naintindihan niyo po ba kaya, Ma'am Abby, ang ibig ko po sabihin doon po sa tinatanong na punto? Yes Naintindihan po, po kaya? brother. Napakatalino ng sagot ni Solomon sa talatang ating binasa, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa kaagad. O kaya kung mo yung hatol nung taong gumagawa ng masama, hindi binibigay kaagad, ano ngayon ang ginagawa ng tao? Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na naglalagap sa paggawa ng kasamaan. Kaya kumo yung kasamaang ginagawa nila, nai-enjoy pa nila, at yung mayaman, lalo pang yung mayaman, sa kakukurap nila, bakit? Ang nangyayari, yun pong kanyang kasamaan na ginagawa, hindi naman agad ibinibigay yung hatol. Bakit po kaya, Ma'am Abby, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dun sa mga taong gumagawa ng masama, na pasatingin natin parang nagiging successful pa sila. Sila pang mga mayayaman at tayong gumagawa ng mabuti, tayo pa ang pobre. Tayo pa ang mahirap. Bakit kaya nagkagaganon na maaaring tayong tao sa isip natin magsingin sa atin parang hindi patas. Sila na nga gumagawa ng masama, parang sila pang successful. At tayo nang gumagawa ng mabuti, tayo pang mahirap. Di po ba, ma'am? Pwedeng pumasok sa isip ng tao po yan? Ang katunayan, naitanong nga, ma'am pumasok sa tao naitanong na nga, yan na nga po ang tanong Bakit siya nagtanong ng ganyan? Bakit ang tao gumagawa ng masama, pero parang masaya pa siya, successful pa siya? Nasaan kaya yung impact sa kanila? Kaya pinababayaan po sila ng Diyos kasi God is a just God. Ang Diyos ay justisya siya. Bakit? Anong pinaka-reason? Anong pinaka-dahilan? Bakit? Kahit masama ka at gumagawa ka ng masama, hindi binibigay ng Diyos kagad yung kanyang hatol sa gumawa ng masama. Magbabasa tayo sa 2 Pedro 3:9. Ganito ang ating mababasa. Hindi ba pagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpainuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Alam niyo po ba kung anong dahilan? Kung gaano kamahal ng Diyos yung tao kanyang ginawa, na kahit gumawa siya ng masama, kasi ang Diyos nagpapainuhod. Kaya hindi kagad ibinibigay ng Diyos yung kanyang hatol dun sa mga taong gumawa ng masama. Ang pinaka-reason niya, ang intensyon niya, pagliligtas sa taong kanyang ginawa dahil ang taong kanyang ginawa, mahal niya. Kaya kung mahal niya, kahit gumawa-gawa siya ng masama, pinababayaan po siya ng Diyos na na gumawa ng masama at hindi kagad ibinibigay yung hatol sa kanya dahil yung free will, yung kalayaan, sila ang may gawa nun, sila ang may choice nun, sila ang may gawa nun. Pero yung kalayaang ibinigay ng Diyos sa kanya sa pagpili niyang gawa ng masama para mabigyan siya ng pagkakataon na magsisi siya sa kanyang kasalanan para po siya wag mapahamak. Pero sa halip na ibinigay ng Diyos sa kanya na panahon para magsisi siya at sa feeling niya successful pa siya kahit nasa yumaman na sa feeling niya, pero hindi niya sinunod yung pagpapahinood ng Diyos sa kanya para maglingkod siya sa Diyos, hintayin niya yung hatol ng Diyos. Alam nyo, dun sa mga taong hindi nagsigawa ng mabuti ang hatol ng Diyos, sila'y mapapahamak dun sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Bakit? Ang Diyos naglaan sa mga tao na gumagawa ng masama na sila ay mapapahamak. Ngayon, yun ang hatol ng Diyos. Kaya, hindi pwedeng, Ma'am Abby, hindi pwedeng sisihin ng sino mang tao na kung bakit siya napahamak. Naintindihan niyo po ako, Ma'am Abby. Ang tanong kasi ng kapatid ay malalim, kaya kinakailangan nating hindi pwede pong sisihin ng isang tao kung bakit siya napahamak. Ma'am Abby, na
Panginoong Diyos, bakit ako napahamak? Kasi ganito ang ginawa mo. Hindi. Kasi kung halimbawa, naging successful ka man dahil sa ginagawa mo, pero hindi matuwid sa harapan ng Diyos at bunga ng kasamaan, at bakit yan ay na-enjoy mo? Kasi yung kalayaan na binigay ng Diyos ay nasa iyo, ikaw ang nagpapasya. At pagkatapos, pinili mo yan. Nagpaka-enjoy ka. O ngayon, kung parusahan man kita, karapat dapat at huwag mo kong sisihin dahil ang may pili niyan ay ikaw. Bakit? Binigyan kita ng pagkakataon. Bakit? Ang isa sa karakter ng Diyos, sabi ng Biblia, ang Diyos ay mapagpainuhod. Kahit gumagawa ka na ng mabuti, kahit gumagawa ka ng masama, pero bakit hindi binibigay kagad ng Diyos yung hatol? Para mabigyan ka ng pagkakataon na magsisi ka. At kung magsisi ka at magbalik ka sa Diyos, salamat po sa Diyos at nakuha ka, nasagip ka doon sa parusang nakalaan sa iyo. Pero, pagka halimbawa, yung ibinigay na pagkakataon sa iyo, hindi mo naman grinab yung opportunity para gumawa ka ng mabuti at tuloy-tuloy ka pa rin sa paggawa, hindi mo pipwedeng sisihin ang Diyos kung ikaw man ay mapahamak. Dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya'y mapagpainuod at hindi niya ibinibigay kagad yung kanyang hatol dahil yung taong kanyang ginawa, mahal niya. Yun po kapatid ang sagot ko po, Ma'am Abby. Doon po sa Okay. kapatid. Napakaganda ng kasagutan ni Brother Marlon. I hope sana nasagot yung ating huling katanungan. Thank you so much po. Ngayon tanungin natin si Ma'am Ella kung ano yung natutunan niya ngayong hapon. Miss Ella. So, ayun po, napakaganda talaga ng mga sinabi ni Brother Marlon. So, upon listening po, may na-realize lang po akong isang bagay na tayo po talagang mga tao is born to be greedy po talaga. So, kaya po baga kadalasan tayo na nakakagawa ng mga masasama and mas pinipili natin na gawin yung masama kasi we always put ourselves po before others. So yun po baga yung laging rason kasi parang ginagawa ko to para sa sarili ko para maging maayos yung sarili ko without knowing po na mali na pala yung ginagawa natin. So dito po sa mga sinabi ni Brother Marlon, isa po sa natutunan ko is kailangan po pala nating ilagay palagi sa gitna yung Diyos. Kapag sinunod po natin yung mga kasulatan niya, kapag naghintay tayo ng tamang oras na para sa atin naman, ay maiiwasan natin na maging masama po. And kailangan din talaga natin i-practice yung paggagawa ng mabuti kaysa sa paggawa ng masama. Kasi sabi nga ni Brother Marlon, hindi man ngayon ibinibigay yung kaparusahan, pero pagdating ng araw, ikaw naman ay mapapahamak po. So, yun lang po, Ma'am Abby. Isa po sa pinaka natutunan ko talaga is iwasan natin na palaging isipin yung sarili natin. Dapat maging po tayo, maging fair din po tayo sa lahat, hindi lang puro sa sarili natin. Yun lang po. Okay, thank you so much, Miss Eli. Okay. Salamat po sa ating mga tagapakinig ngayong hapon sa Facebook Live. So siguro bago tayo magtapos, hingan natin ng words of encouragement si Brother Marlon kung ano yung masasabi niya sa ating mga tagapakinig ngayong hapon. Brother Marlon? Brother, naka-ano ka po? Naka-mute ka po. Opo, 1, 2, 3, 4, 5, okay na po. Okay na po, apa. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin sa araw po na ito. At muli, naging part po ako dito po sa discussion po ninyo sa napakagandang project po ng inyong pong school na kung saan makapag-encourage po tayo sa tao, makapagpayo po tayo lalo na tigit yung mga bagay na pang-spiritual na bagay. At alam niyo po ang mga katanungan po na yan, sana nga live ang nagtatanong para po at least kung may mga follow-up question po siya, di at least kahit pa paano ay na naipaglilingkod natin kasi napakaganda ng mga tanong po na yan at alam ko po kakailangan po natin ito sa araw-araw ng ating pamumuhay. Tatandaan po natin bilang tayo mga taong ginawa po ng Diyos, mayroon tayong obligasyon sa harapan po niya. Hindi sapat ang tayo ay naging tao na ginawa ng Diyos.
tayo po ay mayroon pong obligasyon sa harapan po niya na dapat nating magawa. Na kung saan yung obligasyon natin sa harapan po ng Diyos na dapat nating magawa, hindi ito ang siyang napapriority natin. Kundi minsan ang napapriority natin yung ating mga sarili. Alam niyo po, binanggit mismo po yan ni Christ. 6:33 po ng Mateo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kariyan at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Anong ibig sabihin nun? Yung prioridad ng pagsasa Diyos, yung paghanap ng ukol sa Diyos, yun ang dapat nating ma-priority. Kaya lang ang tao po ngayon, yung dapat na intensyon na ma-priority natin ang paglilingkod sa Diyos, ang priority natin na mapaglingkuran ng Diyos, ang nagiging una natin yung bagay na pang sarili. Ano yung bagay na pang sarili? Kakainin, daramtin, iinumin. Yun ang nakikita ko na nauuna natin, na na-overlook natin yung dapat na pinaka-reason why kung bakit tayo ginawa po ng Diyos. Ang tayo'y maglingkod sa Kanya. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang tungkulin natin bilang tayo, taong ginawa ng Diyos, ang tayo sumunod sa utos niya, maglingkod tayo sa Kanya. Kung ibig nating maging dapat sa harapan po niya, kinakailangan mayroon tayong isisit aside po natin ang pangunahin yung ukol sa Diyos, pero yung mga karagdagan, yun na lang po ay isusupply ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa atin. Salamat po sa Diyos. Naging part po kami dito po sa discussion ito. Balik po sa inyo, Ma'am Abby. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat po, Brother Marlon, sa napakagandang mensahe para sa aming lahat. Naway may natutunan po tayo ngayong hapon para sa ating episode for today. Thank you so much po again, once again, MCGI Bible Readers and kay Brother Marlon. Thank you po, Brother. Thank you, Miss Jane and Miss Rafaela. Thank you po sa ating technical team at sa ating mga tagapakinig sa Facebook Live. Thank you po. See you next time. See you on Sunday again. Salamat po.